magsalita sa church. Minsan magugulat ka. Kapag ginawa ka na siya ng Panginoon at inalis na ang appearing, inalis na yung pagkatingin, magugulat ka na lang, magkakaroon ng talagang pagbabago. Okay? Alam natin lahat yun dahil nangyari sa atin lahat yun. Okay? Nangyari sa atin. So, ngayon na tayo ay naging Christian, ngayon na tayo ay sumaatin ng Banal na Espiritu Santo, mauunawaan na natin. Okay? Kaya, doon sa sinasabi nating rule of interpretation, kailangan talaga una sa lahat tayo ay maborn again muna para maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Yes, sir? Ay, wala. Nag-chat kasi siya. Diyan sa group chat. Kaya yan ang tanong. Ang tanong niya ako, pag naiiyak daw ang isang tao, habang nagbabasa ng Bible, ano ibig sabihin? Naiiyak? Hindi kasi siya nagsasalita, pero may tanong siya. Parang ang ganda doon. Okay? Naiiyak daw. Hindi ko maaalis na meron talagang emotion. Mararamdaman natin. Okay? Why? Maiiyak. Yung espiritu mo, nakikipag-usap sa Panginoon. At dahil sa tagal-tagal na wala ang espiritu sa iyo, ngayong magkaisa na, ikaw at ang Panginoon, talagang maiiyak sa kagalakan ang espiritu na ito. Okay? Makita mo na ikaw makasalanan talaga sa harapan ng Diyos. Kaya, maiiyak ka dahil sa buhay natin dati. Ang pangit pala. Maiiyak tayo dahil alam natin nagkakala tayo. Maiiyak tayo dahil hindi naman natin alam kung ano yung ginagawa natin. Ngayon nalaman natin, ayaw pala ng Panginoon, na-offend natin ang Panginoon. So itong espiritu na binigay ng Panginoon, di ba buhay na? Yun, meron ng fellowship with the true God. Naiiyak yan dahil sa kagalakan na ngayon, ikaw at ang Panginoon, isa na. Isa na. Happiness yun. Okay? Hindi iyak na dahil na may namatay or what. Hindi naiiyak dahil walang pera. Hindi. Happiness. Okay? Kaya dito mo makikita, actually, it's joy. Okay? It's joy. So dito mo makikita, joy is a fruit of the Spirit. Yun na yung gumagalaw ang banal na spirit sa puso. Yun. Okay? Kaya ka naiiyak. Kasama na sa bunga ng Espiritu Santo, ngayon napaisa na niya ang Panginoon. Ngayon nakasama na ang Panginoon. Okay? Maski sabihin mong mayaman ka pa nung una, may pera ka nung una, 3 bahay mo, 5 bahay mo, ang lalaki. Maski meron ka nun, hindi naman umaabot sa yung joy eh. Pero ngayon, sabihin mong maski wala ka, yabang ikaw at ang Panginoon ay naging gano'n, maiiyak ka talaga sa sarap ng buhay. Maiiyak. Pati yung kapayapaan mo, makikita mo, mararamdaman mo. So, hindi nawawala ang emotion. Okay? Pero, hindi natin pwede sabihin na kung umiyak, tiyanon na. Hindi naman gano'n. umiyak din ng misis ko. Pero hindi Sa Madriaga na, umiyak din. umiyak din, nakita ko eh. Marami naman gano'n. Ayun o, magulo na yun. Pero yung joy talaga, Hindi basta alam namuluhayan dito eh. kahit na nandun ako sa loob ng kulungan, naramdaman ko siya. Sir, naibig ang paano, kaya umiyak. Yung joy na yun, kahit nasa kami ng kulungan, doon ko naramdaman, nagpupuri ng Panginoon talaga, napapalo ako sa akin. Dahil, Ako sumasayaw pa. Yung ano, may talagang totoo yun. Kasi Pentecostal eh kami. No? Pentecostal. Abay, siguro emotion lang yun, okay? Pero habang nagtutugtugin, kumakanta kami, ang nandoon yung nag-guitar, may bass, yun nga, kaya pagka minsan talagang yung overjoy, okay? Nasasayaw ako, napapasayaw, kasama yung emotion. Okay? And only when kapag kasama mo ang Panginoon na magagawa mo yung ganung bagay. Yung sa inyo lang, kayo ito po, daming gago na yan. Okay. Ito po, daming matin. Marami hindi. Now, dito, sa ating interpretation process, okay, kailangan talaga ayon sa Holy Spirit. Para dumating tayo sa talagang tamang interpretation. Kailangan talaga ang Holy Spirit para mawala yung ating pagkabulag, mawala yung kadiliman na yon, marinig natin ang katotohanan ng may pangunawa. Okay? Hindi siya mag-i-stay dito lamang. Dahil mayroong Holy Spirit,
iikutin din pati ang puso mo. He will feel our heart. Okay? Pupuluin tayo ng iba't ibang klase na paniniwala, ng emotion, ng gano'n. Pero all of these are godly things. Okay? Godly. Yung kaninang ina-example ko, nangyari sa amin yun na may kumakahol, mayroong pusa, mayroong may gano'n, mayroong yung damang bunga ng Espiritu. Yung ang isang bunga ng Espiritu Santo, nasa Bible study kasi sa Laguna, sabi ng highway, ay dilim-dilim. Doon na ikwento ko na, pero ulitin ko. Okay? Hindi ka tayong dalawa, sabi ka nun, mag-pray tayo. Kasi binaba-Bible study doon eh. Lumayo kami yung nagpe-pray para yung Bible studies. Nagpe-pray ako, nakapigil, bigla akong narinig. Nagpe-pray ako, bigla akong pinasumpa ako. Talagang umano ko doon sa upuan, nakahoy. Dinas ko talaga. Tapos nag-ano na ako, nag-cast out. Jesus name, tumigil ka sa tanan! Okay, ginanon ko. Niyamiyan ng konti, nawala yung nawawala. Sabi ko talaga, effective ang Panginoon na. Hallelujah. Then, tapos sa Bible study, nung nag-kwento na ako, ayun, alam mo, kanina talagang ang Panginoon, talagang, taas natin ang Panginoon. Luwalhatiin natin ang Panginoon. Bakit? Kasi kanina may ahas yan. Okay? Ang ingay, sabi mong gano'n. Bakit? Paano mong nalamang ahas? Kasi meron siyang sound. Sabi ng isang kasama ko, ako yun yung tangs ko. So, yung Holy Spirit na para sa kanila, Pastor, yung Holy Spirit sa kanila, nagpapakahayop ng tao. Yung tao nagiging hayop. May kumakahula sa church. Kasi yung tinatawag na animal control pala yun. Ginagawa nilang biro. So, biro is, totoo yun para sa kanila. Tutuhanan sa kanila. Serious sila doon. Talagang nag-ooperate ang Holy Spirit sa kanila. Yun ang isip nila. Overflowing. Okay? So now, ang tanong is this. Do they really understand the Word of God? Dumating naman talaga sila sa katotohanan. Siya lang yan, wrong input, wrong output. Yung mga ganun. Okay? Tapos minsan mayroon kaming bisita galing sa abroad, sa Amerika. Dami nila. Doon ko lang nakita yung tambourine ministry. Tatambourine sila. Tapos sumisigaw sila ng kaya. Gumagano'n sila. Okay? Nagsalita yung Amerikano. Praise the Lord! Hallelujah! Okay? It told me something. Okay? Nagsalita ng Panginoon eh. Ang sinabi ng Panginoon, kapag ka daw nagtatambuhin, okay, tapos sinabayan yung mga ganon, natatakot daw lahat ng demonyo umaalis. Wala sa Bible yan. Ha? Walang-wala sa Bible yun talaga. Mga African, mga Indian. Ha? Yung mga Indian. Pumunta ka sa Middle East, di ba pagka meron namamatay o kaya nakot na lupot, yun ang ano nila, yun yung panagboy nila. Yun yung ano nila, yung cry. Gumagano sila. Okay? Now, do they really understand the scriptures? Hindi. Kagaya nun, halimbawa, tongues. Ura na baka siyang nag-rehele. O mga ganon. Nag-interpret yung isa. Mga anak, mahal ko kayo. O ganon. Okay? Pero mamaya inulit-ulit yung isa. Ura baka siyang nakalalain. Pareho rin. Nag-interpret yung isa. Okay? Dadalhin mo kayo sa langit lahat. Iba-iba interpretation. Kasi may lumalan yan, basta may basa na yan. Mga basa. Iba siya ka kasi hindi lumalan. So makikita natin, yung understanding ng scripture, hindi dumating sa kanila.
But they are all claiming that they are Christian. Yun nga yun ang tinuro sa nila. No spirit sa kanila. Filled with the Spirit pa yun. At yun nga yung katuruan sa kanila. May Paano nakita ka ko magkakaroon ng tongues? Okay. Para sa kanila kasi, yun eh. Hindi mo tanong sa kanya, baka yun ang tinuro sa kanila. Pag magkapagsalita ka ng gano'n. Buksan mo lang ang piling mo. Lagay mo na sa tongue. Salita. Ang gagawin mo sana kung ano, yung kanyang daliri, ipakpak ko sa loob. Hindi ko pa naman ginaganon. Okay? Wala sa Bible lahat. Wala sa Bible lahat yun. Pero yun ang ginagawa nila, yun ang pinapakos nila. Kaya ang tanong ko is this, ngayon. Okay? Are they saved? Kasi they have not come to a proper understanding ng Word of God. Kagaya ng tongues na gano'n. Okay? Eh pagka tinignan mo ang tongues dito, lalo sa Book of Acts, language, hindi man dialect eh. Language, ibig sabihin talaga may makakaunawa, merong eh. Paano mong interpret yun? Kung aso ka siguro, pwede mong interpret. Sa Diyos lang. Sa Diyos lang daw nakakaunaw. Hindi, language na ganito. Hindi ka naunawa yung mga tayuan doon. Naunawa niya. Heavenly language daw yun. So, masasabi ba natin na talagang sila ay talagang na-born again? Parang questionable pa sa akin. Baka siguro Dok yung maturity, hindi pa siguro. Baka kung safe sila, darating sila sa kwan. Paano kung mamature kung yung basic hindi dumating sa'yo? Kailangan ng maturity, may umpisa. Yung tamang turo, hindi niya... Okay? Hindi ka pwedeng maging grade 4 kung hindi ka nagdaan sa grade 1. Eh, ang grade 1, yung pangunawa. Okay? Yung prep o yung kinder, tinanggal yung mga pagkabulag, yung pagkabingin, yun ang tinatanggal sa prep. So pag tinanggal yun, kahit pa paano mauunamaan mo, okay, ka na. At habang nagbabasa ka, ang Panginoon gagawin mo yung grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Kasi may mga Walang bagsakan. may mga teacher kasi sa pulpit na gano'n yung tinuturo. Kaya yun. So, Hanggang ngayon, hindi nagamit yung ngayon. o ang ginagawa ninyo, paupo lang kayo. Hindi, pinapatay. Ako layo-layo ko pa, minsan talagang hindi talaga ako natutulog pa para na makapagturo rito. Kita mo kayo sa Kasi hindi akin. nyo puntahan yung mga andyan para i-share sa kanilang katotohanan. Bible study, no? Kung gano'n, kung share kayo. Diyan lang sa plaza dito, marami ka nang masishare dito. Okay, yung mga nagsasabing pastor sila, May maraming pastor dyan. Sila ito. Walang ginagawa. why don't we do it? Why don't you do it? If God has truly blessed you, if God has truly given you life, kikilos kayo. Amen. Hindi dahil sa gusto ninyo. Amen. Gusto ng Diyos at ikikilos niya kayo. Well, hindi naman to. And then, masira pa kanyan. Pero kita mo, nung umayos ang paa, nandalito ulit. Itong taong to, napako sa cross. Ay, hindi naman sa cross. Napako sa upuan. Bumagsak yung upuan eh. Yung pagganon niya, dalawang pako, gumanon. Yun ang bunga, kaya ngayon, lagi siya nakaupo na lang. Hindi. Tinira ng tao. Okay? We must move. Lansang, eh. If God has already given us life, kung binigyan talaga tayo ng buhay ng Panginoon, hindi mo mapipigil. Talo kayo po gawin. Tatayo ka, kapatid. Ito na sa makikita natin sa mga groups ko. Kaya naiiyak ang ating kapatid. Maaring tinuturuan na siya ni Lord. Sinasabi niya, nagagalak ngayon ang kanyang puso, nagagalak ang kanyang spirit. Imagine mo, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Yung pagbibigay lang niya ng buhay na walang hanggan, tiwala ang Panginoon. Kaya inaibigay sa atin yan. Kaya ibinigay sa atin. Okay? So, hindi lang tayo para maupo, garal. Yung mga pag-aaral na yun, gamitin natin. Tiwala ng Panginoon sa tao o kay Kristo? Ha?
Tiwala ng, anong ibig sabihin yung tiwala? Tiwala ang Panginoon, pinagkatiwalaan ka, binigay siya ng Holy Spirit. Okay? And dahil sa meron kong Espiritu Santo, natutuhan mong magtiwala sa Panginoon. Sa tiwala na yun, kikilos tayo ni lahat. Amen. Kala ko, walang nakitang Panginoon sa atin. Talagang wala. Oh. Okay? Gusto niyo lang talaga magtiwala. May magagawa tayo. Tiniwala niya lang. Saan sa sarili? Naibigin ka. Alam niyo hindi ka dapat. Alam niya yun. Alam niyo, makasalanan tayo. Ang tigas natin. Okay? Pero pinagkatiwalaan pa rin tayo ng pag-ibig niya. Pinagkatiwalaan tayo ng kanyang kahabagan. Pinalitan ng puso mo. Okay? Binigyan ka ng Espiritu. Yung kasama niya, Holy Spirit, hinilagay sa atin. Okay? And whether you decide it or not, for yourself, obey. God will make you obey. Amen. Natin, lalo na itong time na ganito, malapit-lapit na. Sa araw, makikita namin sila nangangaral yan. Walang turuan. Ikaw din. Okay? Walang turuan. Kaya hindi pwede yung emosyon lang. Pastor, kasi kahit yung mga, nung napunit yung veil, nung namatay si Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo, nung nangyari yung earthquake, nung nangyari yung panayon, nagdilibang lahat, nabagbag ang damdamin ng mga nanonood doon. Na emosyon sila. Pero sila pa rin naman yung nagpahirap sa mga Kristiyano. Huwag na natin isipin. Basta kung naputol ang veil, nahati ang veil, tayo, bali wala naman tayo mga tao eh. Diba? Basura tayo. Uud tayo. Tutuusin mo, uud lang tayo. But because nagpakita ang Panginoon na sinira niya ang veil, Direkta na. ano yung sabihin? Mga Ang mga uod ay ginawa niyang mga messengers niya. Ang mga uod, nagpasa siya, gagamitin niya ang bawat isa upang ang kaluwalhatian niya ay makita sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa. Okay? Dapat ganun tayo. Yes, sir. Malala ko lang, Pastor. Siyempre, makikita natin na siguro may mga Kristiyano rin tinawag na ilumina na, pero parang uudot-udot pa din na, parang urong-urong solo hanggang parang na-extend yung panahon. Kasi pag titingnan mo sa Romans talaga sabi na, na paano i-explain sa ito yung sa mga bago na believe in the Lord Jesus Christ and you will live. How can anyone na mag-believe po walang magtuturo? So, alam natin na prerequisite niyan is yung mauna-una yung kilos ng Panginoon sa puso. So, pag kumilos yun, meron na naman yung dyan nasabi sa word yung Susunod-sunod na yun, actually. susunod-sunod na. Eh, sunod-sunod na yun. May pupul Pagka na. inilagay sa inyo yung Holy Spirit, ito mo si Pedro, sa lahat ng tao, yun yung duwag eh, na naging disipulo ng Panginoon. Okay, nung hinuli si Kristo, ano nangyari sa kanya? Nagtago eh. Nagsinungaling pa. Di ba? Pero nung sumakanya ang Espiritu Santo, tapang na niya. Kayo ang tumatay. Sabi ang dalang buhay, kayo ang pumatay kay Kristo Jesus. Tapang na niya. Pinatay niyo. Okay? Pinatay ninyo. Okay? Ang Kristo. So ilan na mas makikita mo ang pagbabago? Si Levi, ano nangyari kay Levi? Nung ang Panginoon ay tinawag doon siya, ha? Tinawag lang siya. Iniwan niya. Ano nangyari doon sa mga tao? Pati kay Peter, nung una na nangingisda. Macho. Okay? Ang laki-laki nung napuno ng isda. Ang mahal nun. Kikita siya. Paldo. Paldo. Okay? Yet, ano nangyari? Parang nawala ang kanyang pananaw at pagtingin sa paldo. Di ba? Ang ginawa ay iniwan and then sumunod kay Kristo. Yun ang Christian experience.
Paldo, Cristo, parang gano'n eh. Macho. Tax collector. Yung mga nadaya ko, dodoblihin ko, ibinigay nila sa akin. Talaga nang babago eh. Hindi pa pwedeng hindi. Amen. Okay? So, talaga binago tayo. Bawat sa atin binago. So, let's have this self. Tagalin na natin yung pride. Kaya hindi tayo sumusunod, may pride ka pa rin. Right, guys. Sa totoo lang. Amen. Okay? Sinasabi mo siguro parang nahihiya. Actually, pride yan eh. Oo. Okay? Lulunin mo yung pride. Lulunin mo yung pride. Then, anong mangyayari? Nilulun mo na yung pride. Magiging parang ganun ka sa mata ng ibang tao. Habang ginaganon ka naman, ang Diyos naman ang nag-aangat sa iyo. Ang Diyos ang mag-aangat. Okay? So, sa ating pag-interpret ng Scripture sa ating paghawak ng Bible, siguraduhin natin na tayo mismo puno. Tayo mismo puno ng Espiritu Santo. Okay? Pakainin ang salita ng, ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Everyday kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kaya huwag kang lalabas na mayo kang papayag ng bukas ng bahay, o kaya maski yung matutulog ka na hindi mo na uunumaan o kaya hindi mo nabasa ang iba pang mga salita ng Panginoon. Sabi natin, issue. The Word of God. Okay? Inalista ng Panginoon ang mga talupak ng ating mga mata. Inalista ang mga bara ng tainga. Mauunawaan natin. Yung mga puso natin, mga puso ninyo, malambot na yan. Tama-tama, dayaan ay tamnan ng salita ng Panginoon. Ako lang ito na sa inyo. Dahil ang puso ko may bakal. Pero hindi nangangahulugan na hindi ako pwedeng tamnan ng salita ng Diyos. Ako din. May bakal ka na rin ba? Sa puso? Oo, yung nilagay na tubo eh, bakal yun eh. May tubo na. Goldberg. Yeah, Goldberg. Okay. Whatever it is, it does not matter kung ano yung material na narito. Ang mahalaga, the Holy Spirit is in each and every one of us. Okay? Kaya ang challenge is, magbasa, and then, oika, observation, okay, ang unahin natin. Dahil doon, makikita mo yung mga bagay na dapat mo makita. Okay? Yun ang gawin natin. Sa initial na interpretation. So, siya una, nung pag-unawa mo, gano'n. Okay? See, i-correlate mo sa ibang mga verses sa scriptures. Then makikita mo, ha? Kami collaboration. Yes. Okay? Hindi lang dapat, yung isa lang ang tatayuan mo. Gagawa ka ng theological construct sa iisa. Hindi pwede. Okay? And then pangalawa, hindi rin pwede na magkaroon ng theological construct or yung mga, ano tawag natin dito, yung mga dogma or what, mula sa history books. Okay? Mula sa history na, halimbawa, Book of Acts. Hindi ka pwede gumawa ng, ay, pagkakasyano pala, ganito. Hindi pwede ganito. Historical yun. Okay? So, hindi dapat yun maging source ng ating mga ganapan na nampalataya paniniwala. Okay? Nangyari yun nung una pa na gano'n at hindi na kailangan na yun ang maganap ulit. Ibang-iba yung doon sa ngayon. Okay? Yung sinasabi na tongues, hindi na. Ito na ang Word of God. Tongues ka pa. Okay? So, tingnan natin ang ating mga sarili, i-analyze natin mga I remember you parable of the 10 virgins. 10 virgins? Diba? Inaantay nila yung group. Okay? Inaantay nila. Kasi ganun ang araw eh. Pagka ikakasal,
sa gabi pa lang, meron ng anong tawag ito, parada. Kung ikakasal, magtatagpuan na sila. Ganon, okay? So, of course, gabi, kaya meron silang mga, ilaw. Okay? Eh yung iba, hindi nakapagdala ng langis, hindi nakapagdala ng fuel, o namataya. O sila lang na nakapasok. Okay? Sila lang ang tinanggap. Ito sa sinasabing magiging piging. Okay? So, tingnan natin ang ating mga sarili. Punuin natin ng Spirit. Punuin natin ng katotohanan ng ating mga sarili. Okay? Huwag natin pabayaan na ganun-ganun lang ang araw natin, buhay natin. Huwag. Okay? God has given each and every one a purpose. Buhay dito. May purpose, Panginoon. Okay? Sino nakakaalam kung ano ang purpose ng Panginoon sa iyo? Ang Panginoon na. Siya lang. Diyos lang, Panginoon Diyos lang? Ganun ba ang Panginoon? Ipapaalam niya Susuluhin sa niya lang? Susuluhin niya lang yung Sa tamang panahon, ibibigay niya sa iyo ang panahon. Minsan meron tayong nadi-desire sa puso ito. Okay? Ikaw, nagugustuhan mo, hindi mag-share, di ba? Nakikita natin, nararamdaman natin na yung mga tao, sabi nga niya, kung ang papalangan nandin ko, magbibigay ng salita ng Diyos yun sa lahat ng customer. Ganon. Okay? So nararamdaman ng ibang tao, nakikita ng ibang tao. Okay? Sino pa merong iba? Si Terry, nakikita ko napupura sa energy. Pusong patutupad to. Okay? Hindi mo na baka mamaya, ang gift of that is yung service. Okay? Si sister din. Pagka mga ganito, nakikita ko to, may danda ng bigas eh. Nag-o-open agad ang bigas. Bigas ah. Bakit? Pwede ba tayo isasahin kung tayo-tayo lang? Oo. So, gift of giving. Okay? Hindi ko ba sa atin, hindi ko alam kung ano yung mga gift. Pero alam mo kung ano yung gusto mo. Alam mo yun? Okay? Ayusin mo. Susarap na yung binibigay sa akin. Ano pa yung parang Melinda Orange? Anong tawag sa ganun? Passion fruit. Passion. Passion fruit. Okay? Meron din gift of giving. Anong ganun? Okay? Pero hindi lang basta-basta na ibigay eh. Isipin mo, siya yung gamita, siya yung nagtanig, siya yung nagdidilig, siya yung nag-aaral, tinitignan niya kung ano yung mga tama na maayos na pwede nang pitasin. Hindi din basta-basta eh. May efforts din. Diba? So, the Spirit is moving sa bawat isa sa atin dito. Okay? Huwag nating ipahiya ang Panginoon. Huwag mong pabayaan makita ka ng Panginoon na matigas ang ulo mo. Huwag mong hayaan hanggang natutulog. Sabi, di ba? Yun naman ang sabi niya Paano mo natutulog pa? Wala pa. Hindi take away. Pastor? Hindi, yung walang gawa, walang trabaho, yun ang ibig sabihin. Ay, walang ganun. Walang ganun. Kaya nga meron tayong gifts. Meron. Okay. Lahat tayo ay mayroong gift. Sabi ng iba, hindi ko pa alam. Paano hindi mo inaalam? O kaya, may nararamdaman ka, dinededma mo. Ayaw alamin. Ayoko nito, ayoko nito. Yung ganun. Okay? Just move kung ano ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Doon mo mararamdaman ang katakot-takot na pagpapala ng Panginoon. Okay? Doon mo mararamdaman ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabag, ang kanyang yung graciousness. Doon mo mararamdaman lalo. Mark 13:36. Okay? Ano ba? Mark 13:36, Pastor, yung lulat ulit. Basa! Basa! Josel! Maganda to eh. Kasi ito nga yung mga walang ginagawa. Okay? Sabi niya dito, the day and hour unknown, magmula tayo sa 38. Oo. About that
day or hour no one knows, not even the angels in heaven or the Son, but only the Father. Be on guard, be alert. You do not know when the time will come. It is like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge, each with a assigned task, and tells the one at the door to keep watch. Therefore keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight, or when the rooster crows or at dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch. Meron ba tayong watchful minds at this moment? Ngayon ha? Iniintay ba natin at may excited sa pagbabalik ng Panginoon? Una, natakot tayo. Delikado yan. Alam mo kung bakit ka natatakot? Hindi mo kasi ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Yun lang yun. Amen. Okay? Pero kung alam mo na ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, maski gano'n, kasimple lang, Yes. alam mo, you are ready. You are ready talaga na salubungin siya. Okay? So sana po ganun ang makita natin sa grupo ito. Okay? Na talagang nagpapagamit tayo. Hindi sa barkada, hindi sa tropa, hindi sa kung ano-anong organisasyon, hindi rin dito sa BCC. Sa Diyos lang. Okay? Sa Diyos. Okay lang po ba yung ganung hamon? Okay. Maganda, dito ko nga lang narinig, Pastor, yung word na holistic eh. Dito ko lang naintindihan yung word na holistic, na may iba't ibang trabaho para sa ikalulahati ng Diyos. Yes. Hindi lang yung dito, pati talaga sa labas, marami palang trabaho. Ang 10 piso mo, bali wala yun eh. Yung 10 ninyo. Diba? Pero pagka naibigay mo sa akin, hindi ko na sinasabing magbigay kayo, hindi. Ang sinasabi ko lang yung parang bali wala sa iyo, pwedeng maging kapakinabangan sa nangangailangan. Yes. And you're doing God favor. Nakuha niyo? So lahat ng ating pwede gawin natin. Gawin natin. Okay? Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? Pagka nagkagano, palagay ko, makakalakad ka ng diretso, Pastor. It is Right. pride. Sa tao ginagawa yun, hindi sa Panginoon. Oh yes, ginagawa mo para sa Panginoon. Pero ang nakikinabang, tayo. Oh. Di ba? Pero naruruwa Imagine natin mo, Panginoon. ito Baka kahit yung, paano, akala baka mo, yung response ng Panginoon, may gumaling lungkot natin. din yan. Ang hindi nyo alam, baka mamaya pinag-pray kayo. Okay? Panginoon, hawakan mo nga itong taong itong tapang nito eh. Oh. Yayaan mo nga tumayo. Kapulti ko. Ganyan. Ganun ka tapang din ng prayer. Pero yung tapang na yun, pagka nakita niya na ang Panginoon ay talagang kumilos, madidiretso lakad niya. Okay? Aangat ang kanyang liig. Dahil meron siyang pagpapasalamat sa Panginoon na kumikilos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ay ako ganoon eh. Nararamdaman ko. Okay? Sobrang saya. Sobrang saya. Okay? May magsalita lang sa amin, Pastor, yung bintana natin, dalawa, basag eh. Ako na bahala. Okay? Pero saya-saya ko. Hindi ako nag-utos. Hindi ako nag-utos sa church. Sila ang kumikilos on their own. Ang saya. Ang sarap. Okay? Ewan ko kung ano nararamdaman ni Brother Eddie. Kaya yung church sa inyo. Yun. Kusang loob lang yun ng mga member. Hindi kami nag-uutas doon. Wala. May mga kwan din, Pastor, may mga tinitrain ka doon na theological student doon Oh, yes. sa mismong church. Meron. Meron ako noon. Ngayon, yung anak niya, dalawa. Kagabi, natapos kami mga 12:30. Nagsimula kami mga 10.
I mean, men, pastor, yung Ano tatay, yun, no, pero tumatayo pag wala ka gano'n. yung dating sugarol, yung mga dating gano'n, ano? Ay, Yun ang maganda. mo. Oo. Binabago eh. Binago ng Panginoon. Tingnan mo ang magiging effect ito sa mga dating kasama niyang sugarol din. Pag nakita nito mga dating sugarol na to, na nagbago itong taon to, palagay ko mas madaling mag-imbita sa church Amen. Totoo yan. kaysa sa ako ang mag-imbita. Di ba? So ganoon lang. Train. Teach them. And the Lord will be the one to move them. So kaya natin ang Panginoon. It is God's call. Ikaw mismo wala kang kapangyarihan magbago ng tao. Wala. Maski anong sabihin mong dunong mo, maski anong pilit mo, wala tayong karapatan, wala rin tayong kakayahan na baguhin ng tao. Pero pagka ang Panginoon ang nagpaiyak sa'yo, dami magbabago. Okay? Mabuti na lamang kung lahat ng mga narito, puno-puno ng Espiritu ng pagkaanto. Okay na stand. Puspos. Teologan. Matilugan. Okay. So that's number 2 na lesson natin, okay? Only kapag ang isang tao ay mayroong banal na Espiritu Santo, siya ay saved, tsaka lang niya talaga mauunawaan at doon lang niya mararating ang katotohanan. Pagka hindi, wala. Okay? Siguro i-coach na lang natin siya o kaya ay sabihan na lang natin siya kung ano ang buhay talaga na nasa Panginoon. Turo natin sa Kanya. Okay? Mas maganda siguro ituro mo kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Okay? Makikita na rin talagang pagbabago. Wow. Minsan ang tao ay yun ang gusto nilang makita. Yung pagbabago na yun. Okay? Dahil, ewan ko, ang hirap siguro makakita ng yung mga nagbago. Pero kung ikaw ang lalapit, talagang ka na with boldness, with extra love, ay si-share mo yung nangyari. I believe, magkakaroon ng mga conversions. Magkakaroon ng conversions. Maliban na yung taong yun ay talagang hindi bibigyan ng Espiritu Santo. Okay? Meron talagang bibigyan ng Panginoon ng Espiritu Santo kasi say, pero meron din hindi niya ibibigay. Okay? So, hindi naman natin alam. So, yun. Ang ganda na ng buhay. Ang ganda diyan, binubuhay tayo ng Panginoon. Sabihin natin kung ano ang kalooban niya. Gusto niya sa bawat sa atin. May tanong po. Hello? Mukhang talagang tilugan. Wala na. Tanong. Okay? So, ang ating naano is very, very essential ang Holy Spirit for men to understand the Scripture. Okay? It is very, very essential na makita natin na talagang kung taong ito ay na-born again. Pero sa ganun, tumating tayo sa konklusyon, makikita niya rin ang katotohanan. Okay? Pagka walang pagka walang kanabunga, walang Holy Spirit, walang pagmanawa. Okay? So yun ang rule number 2 natin. The Holy Spirit and faith ay kailangan, essential, para maunawaan ang salita ng Panginoon. Number 3, Scripture interprets itself. Okay? Para maunawaan natin ang Scripture, so na Scripture tayo, di ba? So tingnan natin kung ano pa ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa ibang bahagi. Pagka nai-establish mo na, halimbawa, 5 libro, 6 na libro, okay, ay iisa ang sinasabi, ayun, gumawa ka na ng theology doon. Analogy. Okay, gumawa ka na.
Dahil kumaga safe na yun. Nakita mo sa maraming bahagi ng Bible, yung katotohanan na yun. Okay? Like for example, nakita natin ang Panginoon ay sovereign. Nakita natin na ang gusto ng Panginoon na maganap, talaga magaganap, gagawin niya. Okay? And corollary to that is ang Panginoon ay inaalaw, hindi naman tinutuloy, inaalaw niya na maganap ang lahat ng mga kaganapan na nangyayari at mangyayari pa. Okay? Yung bang ganun? Saan mo makikita yun? 337 Lamentations. Yun lang ba? Marami pa. Marami pa. So, because of that, pwede kang tumayo, di ba? Na talagang sovereign ng Panginoon. Ngayon, pag nakakita ka ngayon ng isang verse, kung ano ang iyong wish, ibibigay niyo ng Panginoon. Ask lang ang sabi doon, pero hindi granted yun na Ask makakuha. whatsoever you wish. Okay? Meron gano'n, di ba? Yes. Ano tatayuan mo? Your prayers and Yung petition. wish mo? O yung sinasabi ng Bible? Yung sinasabi ko. Si Christ nga nagsabi na eh, not my way, but will be done. Yes. Okay? So in other words, in-interpret lang natin ang isang presupposition natin o proposal using the other verses para ma-establish natin ang isang katotohanan. Scripture interprets Scripture. Doon lang natin makikita at maunawaan at matatanggap. Maski anong hirap ng sinabi sa isang bahagi, kung nakikita natin na ang ibang mga bahagi ng Scripture, Old Testament, New Testament, buong chapter, buong book, Sinusuportahan. ay sumusuporta, Yes. matatanggap natin kahit ano. Okay? Matatanggap natin. At wala tayong ibang choice kundi talagang tanggapin. Yes. Okay po ba? Sa iba, ang hirap tanggapin na ang isang Kristiyano ay kumbaga naghihirap. Ino-omit nila yun. Pastor, ino-omit nila yun. Ano inuumitin na nila? Tinatanggal nila yung mensahe na yun. Ang gusto nila, mensahe lang ng karangyaan. Ino-omit nila yung paghihirap, yung suffering na pinapangaral natin sa kanila. Na-experience ba yung gano'n? Kulang ka sa faith. Naririnig ko ba puro kama prosperity, yung kaayusan, good health, perfect peace, kahit joy, puro gano'n ang buwan. Wala tayong maririnig na gano'n, diba? Maigi na lang. Mas maigi na lang yung gano'n. Ang ibig sabihin, holistic talaga ang mga pag-aaral na natitake natin. Kasi kasama sa will of God yung gano'n eh. Yes. Okay? Na talagang, minsan gagamitin pa lang sa Panginoon, parati sa atin yung gano'n. Para tayo ay lumago. Alam mo ba ito gano'n? To refine. Alam mo ba ito gano'n? Sunugin ka. Okay? Kaya, tinunan yung si Rodel. Okay? Dati, mas matapang yan. Okay? Pag nagsalita yan, hindi mo talaga maintindihan. Talagang ibisiyahin ka niyan. Okay? Pero kita mo kasi, yung sa nangyari sa kanya, mas naging, ano ba, naging mas mapayaan, naging mas maayos. At ang layo, Batangas, kaya nyo gabangin nyo. Ang layo ng kanyang pinagtatrabahuan para sa Panginoon. Hindi umaangan. Umaangan. Okay? Kasi nakita niya, marahil na yung mga ganun mga kaganapan, kalooban din ng Panginoon. Okay? Kung hindi niya alam, nakalooban pa ng Panginoon niya, baka mag-rebelde yan. Okay? May nakita na ba ngayon gano'n na nag-rebelde, umayaw sa Diyos? Marami akong pasi dati sa ATS, Asian Theological Seminary. Kala nila masarap yung buhay Kristiyano, masarap ang buhay na pastor. Ganun. Nag-aaral talaga, nakatapos ng masteral.
Pagdating sa labas, ang hirap pala. Ang nangyari lang kung ano, nag-drive na lang ng tricycle. Namasada na lang. Siguro ang buhay doon, parating naririnig, parating prosperity. Galing na. Hindi siya naging handa doon sa ibang pagkakatawag ng Panginoon. Okay? So it is a matter of accepting everything that is written. Okay? Talagang pabayaan natin ang salita ng Panginoon ang talagang pumuno sa atin. Negative man sa isip natin or positive man sa ating puso, hayaan natin na tayo ay mababad sa salita ng Panginoon. Tanggapin natin ang lahat. Kung yan ay nasa salita ng Panginoon, nabasa natin, tanggapin natin lahat. Okay? Dahil sa pagbabasa ng Bible, doon mo lang mauunawaan. Doon sa ibang bahagi. Okay? Merong pagpapalakas loob na ibibigay ng Panginoon. Merong positive na words naman din ang Panginoon na ibibigay sa bawat sa atin. Okay? Kung kayo ang nasa Israel, Israelita kayo ngayon, parehang putok ng mga Iranian kung tawagin. Okay? Paano kayong mamumuhay ng nasa pananampalataya? Nananampalataya ka sa Diyos. Itong Israel, lupa ng Diyos to, lupain ng Diyos to. Kami mga Israelita, ang Panginoon namin, ang Diyos. Yun ang sinabi niya. Tapos, mayan-mayan ako, may puputok, missile. Bomba talaga sisirain yung bahay. Okay? So, paano natin i-assure ng ating mga sarili? Read the other parts of the scripture. Read prophecies. Okay? Makikita mo sa prophecy, lalakas ang loob mo. Up to 24, ready ka na dapat yan. Ezekiel, Jeremiah, Daniel, okay, Zephaniah. Pag nakita mo yung gano'n, ay, salamat Panginoon. Lalakas ang loob nila. Ngayon, kaya malakas ang loob nila. Okay? It is meant to happen. Alam na nila eh. At alam nila ang katapusan. Yeah. The Lord will fight for them. Ang gagawin ng Panginoon, lulusubin sila eh. Nang napakaraming kalaban. Lahat ng mga nasa paligid nila, lulusubin sila. At ang gusto talaga sirain ng Israel. Okay? Pero sa salita ng Diyos, ang Diyos ang lalaban mismo. Hindi yung sinabing poprotektahan or what? Ang Diyos mismo ang magiging kalaban nung lahat ng aatake sa kanila. Hindi gagamitin ng bomba. Ang gagamitin ng Panginoon, daya ang Panginoon eh. Ang gagamitin niya, yelo na malalaki. Ihuhulog niya. Sugdang yung yelo, pag tumama sa kalabaw, mamamatay ang kalabaw eh. Eh, bilong tamaan niya, yung mga Muslim, yung mga aatake sa Israel. Ang sabi ng Bible, mamamatay lahat yung mga yun. Okay? Gano'ng marami? Ay, naku, sobrang dami. Hindi ko ma-imagine, at ayaw ko imagine eh. 7 months, naglilimin araw-araw, mga Israelita. Tapos yung mga kanilang armas, yung kanilang ginagamit. Gagawin lang ng panluto. Siga. Okay? Yung dugo daw, aapaw na hanggang sa breeder's horse. So if you are an Israelite na na-affectuhan ng mga nangyayari ngayon, Kalmado ka. Kung nasa... talagang nag-iintay ka ng ika na may kapayapaan sa gagawin ng Panginoon. Kaya gano'n na lang si Netanyahu eh. Lakas ang loob niya. Alam niya kasi ang scripture. Yung nga lang, hindi siya sa Christian. Israelita pa rin siya. Kaya Hebrew pa rin ang alam nila. Okay? Judaism. Oo, Judaism sila eh. Pero Pastor, may ano eh, I don't know anong taon yun, 1919 or ano pa. Nanalangin si Netanyahu ng Christmas time. Pinanalangin niya yung buong Kristyano sa buong mundo. Kaya nung nakikita ko, parang alam niya eh. Hindi kasi kay Netanyahu, yung Jew at saka yung Christian,
Isa lang. Yun ang pananaw niya. Ganon. Kaya sa kanya, personally, kakampi pa rin niya ang mga Christians. Not necessarily the Jews, ha? Christians, kakampi niya talaga. Ganon, malapit sa puso niya. Yun ang tingin niya. Israel and Christians, isa lang. Kahit pa paano malapit na. Malapit para sa kanya. Parang, nalala ko kasi parang, ang mga kayong ano, yung panalangin, parang Islam. Yes. Okay. Eh kasi nga, Abrahamic or Jewish ang thought nila. Kaya tayo yung gano'n din. Okay. Kumbaga ang pattern style ay hindi yung kapares sa prayer, hindi. Kapares sa kanila yung prayer natin. Ganon. Okay. So how can we come to the conclusion? By reading the scripture. So let the scripture interpret itself. Okay. Now regarding that, okay, minsan yung iba ay nag-preach. Okay. May mga example na sinasabi from the Bible. Meron example. Ang pinakamagandang example, also from the scripture. Huwag yung galing sa secular. Minsan yung mga ganun eh. Okay. May mga ganun mga ginagawa o ginagamit ng mga nagtuturo. Ang pinakamaganda is let the scripture be our example. Kung meron tayong i-emphasize, Bible ang gamitin natin. Okay? Para mas mas dumating sa mas maigi na conclusion. Mas solid na conclusion ang lahat ng mga nakakapakinig. Okay? Meron po ba tayong ano? Ano? Tapos na?